narito na ang wakas ng mundo. 18 taon na ang nakalilipas sa Estados Unidos, sumigaw si Elliot Jean kay Danielle Jean, "Ay, kailangan na nating umalis ngayon, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Auntie?" Sinabi niya huwag tayong lalapit sa bahay na ito, may siraulong nakatira rito. Sabi ni Danielle Jean, "Alam ko, yung tinatawag nilang apocalypse na case, sabi ng mga tao, may baliw daw na nakatira rito na naniniwalang magugunaw na ang mundo. Naku, curious lang naman ako, alam mo yon, kung bakit niya iniisip yon." Sumagot si Elliot Jean, "Pinagpapawisan, babarilin ka talaga niyan kung magpapatuloy ka." Kalma lang na sagot ni Danielle Jean, "Balita ko, wala namang barilan sa lugar na to sa loob ng ilang dekada. Baka hindi naman siya ganung klaseng baliw na basta na lang nagpapaputok." Sabi ni Elliot Jean, halatang kabado, "Hindi ko alam, 18 taon na ang nakalilipas. Pennsylvania, Estados Unidos, may gate na may babalang, bawal pumasok." Umalis si Elliot Jean. "Mauna na akong umuwi." Pag nagalit si Auntie, "Huwag mo akong idadamay." Tahimik na tumingin si Danielle Jean sa gate, biglang may sumigaw, "Sino yan? Maglalabasan na ang mga zombie, bakit ka pa nandyan sa labas?" Nagulat si Danielle Jean, "Pasensya na." Mukhang litong-lito siya. "Zombie, ano yon?" Tanong ng lalaki, "Kachat mo ba yung batang yon sa ibang lengguwahe?" Sagot ni Danielle Jean, "Korean." Sabi ng lalaki, ikaw ba yung anak nung Asian couple na nakatira malapit dito?" Sagot ni Danielle Jean, "Hindi po ako anak nila, nakikitira lang ako sa pamilya ng uncle ko, 1 taon pa lang ako dito." Tanong ulit ng lalaki, "Asan ang mga magulang mo?" Tahimik si Danielle Jean. "Pumanaw na sila, parehong nanay at tatay ko, sa Korea kaya kaming kambal ay ipinadala rito." Sabi ng lalaki, Ganun ba, pasensya na, pero delikado sa labas, bumalik ka na sa loob, magkakalat na ang mga zombie." Naisip ni Danielle Jean, grabe, parang baliw talaga siya, patuloy ang lalaki, o baka naman naghahanap ka ng matataguan. Naguluhan si Danielle Jean, "Pasensya. Naglalaro ba siya ng roleplay o ano?" Isip niya, sabi ni Danielle Jean, "Hinahabol akong sinasabi mong ba zombie, tumatakbo ako palayo sa kanila." Nagulat ang lalaki, grabe, lumalabas na pala talaga ang mga zombie sa mundo. "Wala ka namang kagat, di ba?" Sagot ni Danielle Jean, "Wala po." Binuksan ng lalaki ang mga bintana. Sumilip si Danielle Jean, pinagpapawisan, sigaw ng lalaki, "Pasok na, dali." Pumasok si Danielle Jean, isinara ng lalaki ang gate sa likuran niya. Ilang sandali ang lumipas, sa loob ng bahay, sa sala, nagtanong si Danielle Jean, "Pero paulit-ulit mong sinasabi yung zombie, ano ba talaga yon?" Sabi ng lalaki, "Hoho, talagang wala kang kaalam-alam, ano, kapag ang tao ay nagkakasala at namatay, alam mo ba kung saan sila napupunta? Diretso sa impyerno. Pero kapag sa loob libu-libong taon ay napakarami na nagkakasala at namamatay, at naubusan ng espasyo ang impyerno, ano sa tingin mong mangyayari?" May sulat sa pader, malapit na ang wakas. Nagpatuloy ang lalaki, darating ang paghuhukom ng Diyos, isang malupit, walang awang paghuhukom. Kung mapuno na ang impyernong mga makasalanan, ang mga kaluluwang hindi makapasok ay maglalagalag sa mundo. Namangha si Danielle Jean, sumigaw ang lalaki, "Ang banal na kaparusahan ay paparating, malapit na ang wakas. Kung hindi ka maghahanda, gaya ng ginawa ko, hindi ka mabubuhay. Ipakikita ko sa iyo ang isang kamangha-manghang bagay." Binuksan ng lalaki ang isang kabinet, puno ito ng mga supply at armas, namangha si Danielle Jean sa nakita. "Grabe, anong kababalaghan yan?" Kalma lang na sagot ng lalaki, "Darating din ang wakas balang araw. Palagi namang dumarating." Itinuro niya ang isang pinalakas na sasakyan, isang ganap na inayos na doomsday car. Balik sa Railay Motel. Kwarto 202, 18 taon ang lumipas, Seoul, Korea. Sabi ni Hanyana, "Oy, Kang Hakcheol, tinutok mo talaga yan sa kanya?" Sumagot si Kang Hakcheol, "Hindi natin alam." "Paano kung bigla siyang umatake?" Tumalikod si Hanyana sa matandang lalaki. "Ano sa palagay niyo, Profesor? Sigurado ba kayong infected siya?" Pinunasan ni Professor Seo Jae-hoon ang pawis sa noo. Hindi ito normal na reaksyon sa isang sugat. Lagnat na 42 degree. Imposible yan. Kung may espesyalista lang tayo, masisiguro natin. Mahinang sabi ni Jung Min-jun, "Pero hindi ko talaga maintindihan kung paano ako na-infect. Hindi naman ako nakagat. At ang hindi ko maintindihan, nagsimula ang mga sintomas kung saan ako nasugatan ng kutsilyo." Sabi ni Hanyana, "Kung na-infect siya nung nasa construction site pa kami, ilang araw na ang nakalipas, dapat nagbago na siya ngayon. Hindi ba maiksi lang ang incubation period?" Sagot ni Professor Seo Jae-hoon, "Depende siguro kung saan siya nakagat.
Minsan ilang minuto lang, minsan ilang oras. Hindi ako sigurado pero hindi ito aabot ng isang araw. Dagdag ni Kang Haksyeol, base sa lagay ni Minjun, malamang ay infected nga siya. Dahil nagsimula ang sintomas sa sugat baka may dugo o likidong infected sa kutsilyo o kaya'y nalantad sa kung anong bagay ang sugat kung ganoon nga, infected na siya bago ko pa siya gamutin, kung bakit ngayon lang lumalabas ang sintomas. Wala akong ideya. Natulala si Hanyena, bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Ibig mong sabihin ilang araw na siyang infected? Dahan-dahang tumango si Kang Haksyeol. Nanginginig na sabi ni Professor Seo Jae-hoon, kung ganoon, pinutol siya ni Kang Haksyeol. Kung hindi magbago si Minjun bago bukas, tumigil siya. Katahimikan. Minjun baka immune siya, syempre, hindi naman ako eksperto sa medisina, kaya hindi ko rin masabi ng sigurado. Lumitaw ang gulat sa mga mata ni Jung Minjun, ang ibig niyang sabihin baka immune ako, isang malaking patak ng pawis ang gumulong sa kanyang pisngi. Ilang oras ang lumipas, gabi na, sa labas, umuungol ang mga infected, raar-graar. Pagsikat ng araw, tumagos ang liwanag sa bintana at tumama sa mukha ni Jung Minjun, nasa tabi niya si Hanyena buong gabi. Dahan-dahang dumilat si Jung Minjun. Ni. Lumapit si Hanyena. Gising ka na? Ang baba na ng lagnat mo at mukhang maayos na ang mukha mo. Kumusta pakiramdam mo? Dahan-dahang umupo si Jung Minjun. Sandali, gaano katagal akong natulog? Sagot ni Hanyena mula pa kahapon. Parang natulog ka ng ilang dosenang oras. Napakurap si Jung Minjun. Yena, bakit nandito ka pa? Sabi ni Hanyena, ha? Di para bantayan ka, ano pa ba? Tumalikod si Jung Minjun. Hindi ka ba natatakot na baka maging infected ako? Tumigil si Hanyena sa ngumiti ng pilya. Oy, kung isang talunan katulad mo ang naging infected, hindi ka nakakatakot, okay? Haha, at saka sabi ni Haksyeol, baka immune ka, hahaha. Napangiti siya ng alanganin, dagdag pa ni Hanyena, matagal na rin naman ang nakalipas. Tinitigan siya ni Jung Minjun, bahagyang namamangha. Ang laki ng pinagbago mo, alam mo ba yon? Inalagaan mo pa nga ang isang talunan na katulad ko ang astig mo rin nang ihagis mo yung mga molotov sa bahay ng propesor. Namula ang mukha ni Hanyena. Ano? Hoy, tingin mo ba ako'y parang isang marupok na bulaklak? Kahit wala ka roon, makakaligtas pa rin ako sa sarili kong paraan. At tungkol sa pag-aalaga sa iyo gusto ko lang naman talagang tingnan kung. Napahinto siya nang mapansing nakangiti si Jung Minjun sa kanya. Sabi ni Jung Minjun, salamat. Para sa akin ibang-iba ka na kumpara sa ilang araw na nakalipas. Hindi ko inakalang aasa ako sa iyo balang araw pero salamat talaga. Napayuko si Hanyena at namula habang sinasabi, ako nga dapat ang magpasalamat kailangan nating gawin ang lahat para lang mabuhay pero sigurado ka bang ayos ka na? Sagot ni Jung Minjun, mas mabuti na kaysa kahapon, para na akong nasa bingit ng buhay at kamatayan. Ilang oras ang lumipas, pumasok si Kang Haksyeol at naupo, sabay tanong kay Jung Minjun, sinasabi mong si Lee Bong-gyu halos kamukha ng mga zombie sa larong nilaro mo. Sabi ni Jung Minjun, sigurado ako, ang lahat ng ito siguradong konektado sa larong yon. Tanong ni Kang Haksyeol, ibig mong sabihin ang kumpanya ng laro ang lumikha ng virus at sila rin ang nagpakawala nito. Sabi ni Jung Minjun, sa totoo lang, wala akong ideya sa bagay na yon, yung developer, medyo sikat talaga siya, ano nga ulit pangalan niya. Biglang pumasok si Seo Ha-jun at sinabi, ng Red Mind Studios, Daniel Jin. Napatingin si Jung Minjun kay Seo Ha-jun, naguguluhan, sabi ni Seo Ha-jun, yung lalaking yon iniidolo ko siya bilang developer. Si Seo Ha-jun, 12 taong gulang, grade 6 sa Onseok Elementary, pinagpapawisan, sabi ni Jung Minjun, tama. Ha-jun, gusto mong maging game developer, di ba? Tanong ni Kang Haksyeol, Daniel Jin, Yena, narinig mo na ba yon? Sabi ni Hanyena, parang narinig ko na nga yung pangalan. Sabi ni Seo Ha-jun, isa siyang Korean-American na henyo sa pag-develop. Noong high school pa lang siya, gumawa siya ng indie game na sumikat sa North America. Ang Hollow Code pinalago niya ang Red Mind Studios at naglabas ng maraming matagumpay na laro. Lalo na 5 taon ang nakalipas, ang laro niyang Rage C ay naging sobrang sikat at kumita siya ng napakarami. Red Mind Studios, nagpatuloy si Seo Ha-jun, pagkatapos noon, nagsimula siyang mag-invest ng malaki sa artificial intelligence, medical, at biotech industries, pati pagbili ng mga kumpanyang konektado sa mga ito sa North America. Parang naging Elon Musk siya ng 80, pero kamakailan lang siya sumikat sa Korea. Sabi ni Kang Haksyeol, medical biotech ha. Sabi ni Seo Ha-jun, at narinig ko rin na may kambal daw siya something Jin, sikat din daw, malalaman mo siguro kung i-search mo online pero wala tayong internet ngayon.
Nag-isip si Kang Hakcheol at nagsabi, zombie business laro medisina masyado nang tumutugma lahat. Sabi ni Han Yena, kung sangkot talaga ang kumpanya niya sa lahat ng ito bakit? Ano ang silbi? Sabi ni Seo Ha-jun, yon wala talaga akong ideya. Pinagpapawisan si Jung Min-jun. Sa ibang tagpo, sa isang interrogation room, sabi ng CIA agent, Daniel Jin, 29 na taong gulang, bago lumipat sa Amerika, galing ka sa isang maayos na pamilya sa Korea, pero kasama ng kambal mong si Elliot Jin. Nagpatotoo kayong biktima kayo ng pambubuli noong bata pa. Ang ina mo ay isang sikat na aktres sa Korea hanggang late 2000s na involved siya sa isang iskandalo ng tax evasion at dahil sa matinding batikos ng publiko, napilitan siyang magretiro matapos ang mga multa at danyos. Sa huli, hindi niya nakinaya at nagpakamatay. Kalaunan, nalaman na ang dahilan ay dahil sa pagkakamali at sadyang pagkukulang ng tax accountant at pagkakamali rin ng tax office. Pero sa panahong yon, nawalan din ng lahat ang ama mo matapos ang sunod-sunod na scam sa real estate at construction na naging dahilan ng pagbagsak ng negosyo. Nalubog sa utang ang pamilya, bilyon ang halaga. At nagpakamatay rin ang iyong ama. Kaya, magkasama kayong magkambal na lumipat sa Amerika upang manirahan sa iyong tito, ang tanging natitirang kamag-anak niyo. Sa edad na 17, kumita ka ng malaki sa isang larong ginawa mo pero pati ang tiyotya na pinagkatiwalaan niyo. Ninakaw din ang pera nyo, pinagtaksilan ang tanging natitirang pamilya. Pagkatapos noon, itinayo mo ang Red Mind Studios at nagsimulang mag-invest ng malaki sa medisina at biotech at naging paunahing manlalaro sa larangan ng hinaharap ng medisina. Diretsuhin na lang natin. Sabi ni Daniel Jin, wala tayong oras para maupo lang dito, kailangan nating pumunta agad sa Korea. Sabi ng agent, kung ganoon kalala ang pinagdaanan mo sa sarili mong kababayan, malamang gusto mo silang lahat na mawala sa mundo. Pero kahit ganon, kailangan mo bang umabot sa ganito? Daniel Jin, ikaw ang nagpakalat ng virus sa Korea, hindi ba? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.